Yan. Hello. Okay. Ang daming ganap kahapon. Sabado. Yan, Sabado. Maghapon online class. Okay, online class. Then nag-report pa kami sa ang subject yon kay Dr. Clint. Na-arouse naman yung reporting. So, thank you sa mga ka-group ko, yung group 2, na pagtagumpayan natin yung strategic plan. And salamat sa pagtutulungan. And ano pang nangyari kahapon? Right after ng online class, diretso agad sa Dibu. Dibu party ni Melody Gunday. Hey, happy birthday ulit. Yan, legal age ka na. Mas magbabait. Joke lang. Yan, mabait naman yan si Melody. Every time na pupunta ako kina Steel, kina Best Steel, yan, sumusundo yan lagi sa akin sa kanto. So, thank you so much. And more birthdays to come. Yan, pasensya na sa gift ko. And that gift, you know what? Magagamit mo siya oras-oras. Magagamit mo siya every day. Magagamit mo siya every week, every month, every year, and for the entire of your life. Yan, sana nagustuhan mo yung gift ko sa'yo. And thank you for inviting. Thank you, Best Steel. Thank you, Tito and Tita Gunday. Tita Nelda, thank you so much po. At talaga naman pong lagi nyo po akong ini-invite every time po na may ganap sa inyong family. Ayan. Kay MM, you're so cute, bebe. Paras tayo naka-block kahapon. Okay. Yan. Ayan, thank you din sa nakasama ko kay Je. Yeah, Je, thank you sa pagsama. At talagang ang dami. After Dibu, diretso agad sa Pontifino. May event naman doon ng Pro-Life. Yeah, Pro-Life. In-invite ako nung elementary classmate ko pa, si Gerald. Yeah, thank you, Gerald. And yun, inspiring yung mga story ng financial advisor ng Pro-Life. Yan. So, shout out din kay Brother Grant, bro. And yun, hindi lang namin natapos yung event kasi kailangan umuwi ng maaga nung kasama ko si Zay. Inahanap kasi siya sa kanila. So, yeah. Thank you, Gerald, sa pag-invite pa din. So, ano pa? Yun, dapat merong session din kagabi, hindi na rin natuloy. Tapos, sorry pala dun sa kina Elder Daroy and Elder Wade. Kasi dapat meron kaming video call by 9 PM at talaga namang hectic talaga ng schedule ko kahapon. Talagang dikdikan yung time management na ginawa ko. Yun, so bawi ako next week. Ay, hindi pa rin pala sure next week kasi meron din kaming big event. Yan, yung World Single Congress. And talagang I'm so excited dun sa magaganap this coming March 22, 23 to 24. Yan, sa Tagbilaran City, Bohol. See you. I'm very excited na makasama ulit yung mga kapatid ko sa community. Sina Doti Aklan, attorney. Si Kaisi, yan. Excited talaga ako sa mga pakulo. Talagang tatawa na naman pagkasama mo si Kaisi. And syempre si Brother Ian Joshua. And yun, marami kami mga magkakasama doon. And yun, yung tatlong yun, kumbaga, lagi kami nagpipicture ng WSC 2023 last year sa Dagupan, Pangasinan. Yan, ito-throwback natin yung picture natin last year, then yung WSC 2024. Yun, kasama rin namin si Kuya Zoy. Yan, si Kuya Zoy, talaga namang napakaaga ng booking, yung flight ticket. Ay, tama ba? O, yung sa accommodation ata nila ni Sister Mafi. And kasama rin namin dito si Grant. Yan, magkasabay kami sa flight ni Brother Grant. Tapos, sina Tito Ed and Tita Nikki. Si Andy, yan, kasama namin. Sina Tito Lem, Tita Aleli. And marami pang iba. Magsasama-sama doon yung mga singles from different city, from different country. Ayan. And yun, nagagalak yung puso ko na ma-meet yung iba nating mga MC singles from different city. And yun. Ano pa? So, yung topic natin ngayon ay about sa describe my family. Okay, i-describe ko yung family ko. Una, wala na maisip na content eh. Seryoso na. Unahin natin si, yan,
padre de pamilya. Yan, si Papa. Ang Papa, babaero. Oo. Chick boy ang Papa ang dami niyang chicks. Akalain mo ko naman, tatlo ang stepmother ko. Aywan, kung meron pang iba. Pero ang Papa masipag siya. Masipag, madiskarte, kaso nga yung diskarte medyo, alam mo na, ang Papa ay masarap magluto. Masarap magluto ang Papa. Tapos, syempre good thing muna yung sasabihin natin. Ang Papa si Alexander Uy Figueroa. Matangos ang ilong, di nga ako nakamano tamagang ilong ko. Yan. Ang Papa. Syempre miss ko na ang Papa kahit yung pagayong-gayon. Ito naman. Yan, parang nasaksihan ko nung bata pa ako ang Papa kasi tricycle driver, color blue, G2. O shout out sa mga G2 driver dyan sa bayan. Basta ang daming business ng Papa. Ang Papa nagtitinda pa kami dati dun sa may baktok rice. Yung gluten. Nagmamasa kami ng mga harina, tapos yun yung ginagayat. From flour yung harina, nagagawa niyang kaldereta, adobo, topping sa pansit, yan, at marami pang iba. Kung saan kami nakakarating dahil dun sa business ng Papa. Tapos nagagawa pa yun ng sofa. Nagagawa pa yun ng sofa. Tapos parang nagko-contractor ata yan. Tapos nananahi, may makina yan dati dito. Ano pa? Tapos ang daming business ng Papa. Papa yung mabait, masipag. Yan, yun nga lang, medyo, syempre, pagdating sa financial management, medyo laylo. Tsaka ang Papa magaling sa mathematics. Sabi daw, kung ang Papa yung nakagraduate talaga, yan ay isang engineer. Diga. Siguro sa kanya ako nagmana ng katalinuhan sa math. Sobrang talino sa math, hindi mo mauutangan sa pera. Ang hirap hinga ng pera. Okay, next. Punta naman tayo kay Mudra, sa mama. Ang mama ay masarap din magluto. Oo, nakakamiss kapag nandito ang mama sa bahay. Uuwi ako na may food. Aalis ako, pupunta sa work na may food. Busog na busog. Ang sarap magluto. Kumbaga kahit, sanay kasi ako minsan from duty. Ayan, sa ospital. Lagi kasing may merienda sa ospital. Oo, laging busog din kasi sa ospital. Then, so, pagkakarating ko dito sa bahay, pahinga lang sa kwarto, then, cellphone, then, naiidlip, then, maya-maya, liligo, then, tulog na. Kumbaga, nasanay na yun siyan ko na hindi naghahapunan. Pero kapag nandito talaga ang mama, syempre, sarap magluto. Yan. Masikaso. Mas mabait, masipag din. Sa sobrang sipag, nagkakasakit na eh. So, yun. Ano pa masasabi ko sa mama? Madaling kausap. Yan. Madaling hilahin, akayin sa mga layasan. Oh, layas ang mama. Oh, sa mama ako nakamana siguro ng kalayasan. May taling ata yun sa paa. So, yun. Ay, nagbablog ako. Si Justin dumating. Tapos, sino pa? Ang Ate Giselle. Ang Ate Giselle, lagi nang nangangamot. Habit na eh. Pero wala namang kuto. Ang Ate Giselle ay maligalig. Hindi, joke lang. Magiinom pala. Laglag na. Hindi, matakaw pala. Hindi, joke lang. Wala akong masabi sa ate. Ang ate lukarit. Luka. Hindi, joke lang. Yung mga joke parang totoo. Si ate, mabait ang ate. Oo, mabait ang ate pagtulog. Nakakahiyang mag-describe ng mga kapatid. Yun, ang ate, mabait siya. Madali rin kausap. Madali rin siyang hingan. Kapag meron ako, kapag hindi ka pahihindian, madaling makautang sa ate kapag may pera ang ate. Pero ewan ko, pag nangungutang ang ate sa akin, dumarating talaga yung time na wala akong pera, low budget, wrong timing. Yan. Next, kay Jerbel. Si Jerbel Ann. Hoy, si Jerbel Ann, dati kaaway ko yan nung bata. Lagi ko yung binubuli, lagi ko yung pinapaiyak. Pero nung lumaki kami na yung close. Yan, close sa magkakapatid. Si Jerbel Ann ay parang siya, mature talaga siya mag-isip pagdating sa mga decision making. Yan yung kagandahan kay Jerbel na
buo yung desisyon niya, and parang may time kasi na, halimbawa, meron ako mga plans, parang i-consult ko sa kanya, sasabihin ko. Siya talagang galing niya mag-isip na parang i-consider niya yung ganitong bagay, ganto, ganyan. Tapos, sa financial din, magaling. Kumbaga, okay din pala pagkuripot, no? Pagkuripot, marami kang savings. Ayan. Nauutangan ko rin si Jerbel. Yan. Yun nga sa tuition ko sa BSU, pinaluwagan ako niyan. Yan. Silang dalawa ni John Rick. So, thank you so much. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako makakapag-tuition sa BSU. Hindi rin ako makakapag-masteral kung hindi dahil sa inyo. So, yun. Sino pa? Si Justin. Yan. Si Justin Ivy. Si Nena. Nena Boo. So yan ang video na to. Para akong lasing Kung hindi ako lasing, kakakain ko lang ng lunch. Kakaligo ko lang din. Tapos itong suot ko, ito yung suot ko kagabi. Gusto ko lang magsuot ng color black. Si Justin, masipag si Justin. Tapos madali siyang utusan kasi nga bunso. Utusan. Ano pa? Ang laki ng utang sa akin ni Nena. Pero alam ko namang wala siyang ibabayad, so siya yung aking labandera. Naglalaba yan, masipag yan. Pero may bayad. Yun, nililas. Pag naglalaba siya, nililas ko na lang sa mga utang niya. Oo nga. Ano pa? Si Justin. Ano nga masasabi ko sa iyo, Nena? Pumasok kasi dito si Nena, nahiya ako. Yan. Basta yung mababait yung mga kapatid ko. And kaming apat, kami yung nagtutulungan. Kala mo na may nagtutulungan nga Siyempre, normal din naman na nag-aaway. Kaya nga kapatid. Di darating talaga yung time na mag-aaway kayo, meron kayong mga misunderstanding, pero in the end, tama rin talaga yung sinabi ni Ate Giselle, na kapag kapatid, ay kapatid. Yan. Tapos, si Justin, lagi ko rin inaaway si Justin. Minsan kasi, anong tawag dun? Matigas ang ulo. Ayaw makinig. Yan. So, syempre, as kapatid and as nakakatanda, kailangan we need to listen din, to listen sa mga advice, dun sa mga payo, kasi yung kapatid mo nga, kasi siya nga yung nakakatanda, sila yung mas may experience, sila yung mas at yung mga pinagdaan ng bagay, so we should listen din and we should consider their advice, kasi hindi rin naman namin to sasabihin kung hindi rin para sa inyo, and alam naman namin na para din to sa ikabubuti ng lahat. May maganda ako nasabi. So yun, ang haba ng video na to, pero ang saya. Siguro bigyan ko to ng part 2 para dun sa mga ilan kong kapatid and ilan kong family. Yun, thank you so much. Bye! Kain na kayo ng lunch ha, kain na kayo ng hapunan, or kain na kayo ng almusal. Bye!